Well, ang tatlong bagay na tinignan is that unang-una, binigyan ang lahat ng partido at kandidato, civil or society organizations ng sapat na panahon para i-audit, busisiin, pag-aralan ang mga sistemang gagamitin para sa halalan since October, since the start of the source code review. So, hindi kami masasabing hindi namin binuksan yung aming proseso. Pangalawa, ang meron ding agam-agam dahil nga nagsimula na ang pagkakanvas ng ating Kongreso, which is the Senate and the House of Representatives. At alam din naman natin na ang kapangyarihang magproklama ng Pangulo at Pangalawang Pangulo ay ibinibigay ng saligang batas sa Kongreso. So, ano ang magiging epekto kung hahayaan namin magkaroon ng audit na ganito na ginagawa ng isang kandidato? Pangatlo, may nahain ng mga criminal complaints. Okay, laban nga sa Smartmatic at ilang mga kawani ng COMELEC. At ano mangyayari? Yung pagka nag-audit, ano ba mangyayari? Pagka may mahanap, gagamitin ba yung mga ebidensyang yan dun sa mga kasong naisampa? So because of this, ang naging unanimous vote ng COMELEC and BAC is to defer action on the request of Senator Marcos because of those three reasons.